Bago magpatuloy mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Founder Karen Suzuki Vlog. Shoutout kay Lara Channel. Shoutout kay Jello Villarico. Shoutout kay Adeline Mag-Anaka. Shoutout kay Lucely Valencia. Shoutout kay Noisky Vlog. Shoutout kay Ruby Rosales. Shoutout kay Ashley. Shoutout kay Cathy Ramos. Shoutout kay Eva Yoso Reyes. Shoutout kay James Vlog. Shoutout kay Rhino Lee Vlog. Shoutout kay Maurice Vlog. Shoutout kay Weng Waldo. Ang nakaraan. Seryoso namang sinabi ni Joe Fan na huwag niyang maliitin ang kakayahan ng kanilang clan. Ngunit hindi pa rin tumigil si Long Nui at kanyang sinabi na ang malalaking pamilya sa kanilang imperyo ay nabuo dahil sa libong taon na pundasyon, na hindi kailanman man magagawa ng Lu clan. Dagdag pa ni Long Nui na huwag isipin ni Joe Fan na magiging malaking pamilya sila dahil lang tinutulungan sila ng kanilang Qianlong Pavilion. Natawa naman si Joe Fan sa pinagsasabi ng dalaga. Kaya upang patunayan ang kakayahan ng kanilang clan, siya ay mabilis na umakyat sa itaas ng gusali. Nagalit naman si Long Nui sa biglaang pag-akyat ni Joe Fan kaya agad niyang inutusan na bumaba ito. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, bagkus sinabi niya ang kasalukuyang level 3 defensive formation na nakalagay sa buong lugar. Nagulat naman ang dalawa dahil ang formation na ito ay ang ginawa ng kanilang Uncle Gio, kaya nagtaka sila kung paano ito nalaman ni Joe Fan. Si Joe Fan naman ay agad na tumalon sa itaas at sinimulan niyang ibato ang mga lingshi sa paligid ng lugar. Hanggang sa bumaon ang mga ito sa lupa. Agad rin na bumaba si Joe Fan at agad rin siyang tinanong ni Long Nui kung ano ang ginawa niya. Hindi naman ito sinagot ni Joe Fan. Sa halip ay agad niyang ginamit ang formation na ginawa niya. Isang gintong dragon naman ang lumabas sa formation na ito, hanggang sa nasundan pa ito ng ilang pang mga dragon. Samantala, nag-aambala naman si Elder Jay nang maramdaman niya ang nag-activate na formation. Kaya siya ay napaisip kung si Gio ba ang gumawa nito. Ngunit napagtanto rin niya na imposible ito dahil walang kakayahan ang matanda na yon. Kahit si Master Gio ay nagulat rin kung bakit nag-activate ang Panlong Array na ginawa niya. Ngunit siya ay biglang napatigil nang napagtanto niya na hindi ito sa kanya. Dahil mas malakas ang formation array na ito. Samantala, patuloy naman na pinalakas ni Joe Fan ang array. Hanggang sa naging isang malakas na barrier ang mga dragon na ito na pumilibot sa buong lugar. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nasaksihan, kaya agad niyang tinanong si Joe Fan kung ano ito. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, bagkus ay lumapit siya sa kanilang young maze, at kanyang sinabi na mahina ang unang array na nakalagay sa lugar na ito. Kaya ginamit niya ang kanilang lingshi at itinaas niya sa level 5 pang long array ang formation dito. Nagulat ulit ang dalawa nang marinig na ang formation na ito ay isang level 5 formation array. Hindi sila makapaniwala na magagawa ito ni Joe Fan dahil nabibilang lang sa kamay ang mga taong may kakayahan sa ganito kataas na formation array ang makikita sa kanilang imperyo. Kaya kung totoo man na isa itong level 5 array, ibig sabihin lamang nito na isang henyo ang Joe Fan na ito. Pagkatapos nito ay agad naman na pumasok sa loob si Joe Fan sa bahay dahil napatunayan na nila ang kanilang kakayahan. Bigla namang dumating si Master Gio at agad niyang tinanong ang dalawa kung sino ang gumawa ng array na nakita niya. Agad naman na inulat ni Long Jia na si Joe Fan ang may gawa nito. Kahit si Master Gio ay nagulat dahil inabot siya ng ilang taon upang matutunan lamang ang isang level 3 formation array. Kaya hindi niya inaasahan na ang isang batang butler na nagmula sa isang hindi kilalang pamilya ay mas magaling sa kanya. Kaya agad na inutusan ni Master Gio ang dalawa na nais niyang makausap ang butler na ito. Matapos nito ay agad na nagtipon ang lahat. Nagtaka rin ang dalawa dahil ito ang unang beses na nakita nila na nagbigay galang ang kanilang Uncle Gio sa hindi kilalang pamilya. Mayabang naman na sinabi ni Joe Fan kung ano ang kailangan ng kanyang brother Gio. Agad naman na sinabi ni Master Gio na ang kanyang kakayahan na gumawa ng isang level 5 formation array ay nakakamangha. Kaya inalok niya ito na sumali sa kanilang Qianlong Pavilion. Ipinangako rin niya na kung sasali si Joe Fan sa kanila ay bibigyan niya ito ng titulo bilang isang Great Elder. Ito ay isang posisyon na kahit ang kanilang family head ay magbibigay galang sa kanya. Nagulat naman ang dalawa dahil sa inalok ng kanilang Uncle Gio kay Joe Fan. Naisip rin nila na ito ang pinakamataas na posisyon sa kanilang pamilya kaya hindi nila inakala na iaalok ito sa isang walang karanasan na bata lamang. Napangiti naman si Joe Fan dahil ang lahat ay umaayon sa plano niya. Kaya nang makita ito ni Master Gio ay tinanong niya ito kung ano ang magiging desisyon niya.
Nagpahayag naman si Joe Fan na mayroon siyang mga kondisyon bago niya tanggapin ito. Gusto niyang pagsilbihan siya araw-araw ni Long Nui bilang alipin niya. Dahil dito ay nagalit naman si Long Nui sa kanya. Ngunit sinabi naman ni Joe Fan na siya ay nagbibiro lamang. Sinabi niya rin na ang gusto niya lang ay ang mamuhay ang kanyang young miss at young master ng payapa. Nang marinig ito ay napagtanto naman agad ni Master Jiu ang nais ni Joe Fan. Gusto niyang makipag-alyansa ang Shenlong sa Lu Clan. Kaya agad na pumayag rito si Master Jiu. Sinabi niya rin na mula ngayon ay magiging Great Elder na ng Shenlong Pavilion si Joe Fan. Kaya ngayon ay ipapaalam na niya ito sa kanilang main family upang makapunta na si Joe Fan doon. Bigla namang nagpahayag si Joe Fan na hindi pa siya sumang-ayon na maging Great Elder ng pamilya na ito. Kaya nagalit si Master Jiu dahil mukhang niloloko lang siya nito. Ipinaliwanag naman ni Joe Fan na ang kanyang isipan ay nagbago na dahil sa nangyari kanina. Dahil sa sinabi ni Long Nui sa kakayahan ng kanilang pamilya at sa pangmamaliit nito. Kaya ipinangako ni Joe Fan na sa loob lamang ng 10 taon, gagawin niyang isang malakas na pamilya ang Lu Clan na kakatakutan ng 7 family ng imperyo. Kaya dapat nila itong tandaan at pagkatapos ay umalis na si Joe Fan. Nagtanong naman agad si Master Jiu sa dalawa kung ano ang sinabi nila kay Joe Fan kanina. Agad naman na sinabi ni Long Jia ang nangyari. Nang malaman ito, nagpahayag si Master Jiu na dapat ay erase pito nila ang isang tao. Kaya sa tingin niya ay naiintindihan na niya ang galit ni Joe Fan sa kanya. Nagpahayag naman si Long Jia na sa tingin niya ay hindi magagawa ni Joe Fan ang huli niyang sinabi na maging malakas sa 7 family ng imperyo. Nagpahayag naman si Master Jiu na ang kakayahan ni Joe Fan sa formation array ay sapat na upang pataasin ang estado ng Lu Clan sa imperyo. Kahit na hindi man ito maging kasing lakas ng 7 family. Kaya sa tingin niya ang kanilang ipinakita kay Joe Fan ay malaking kawalan sa kanilang pamilya. Si Joe Fan ay naiinis pa rin sa pangmamaliit ni Long Nui sa kanya. Kaya siya ay mas naging determinado pa na palakasin ang kanilang pamilya upang wasakin sa hinaharap ang 7 families na ito. Dahil siya ang Demon Magic Emperor at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Pagdating niya sa kanilang bahay agad naman na tinanong ng kanyang young miss kung ano ang pinag-usapan nila ni Master Jiu. Ipinaalam ni Joe Fan ang inalok sa kanya ni Master Jiu ngunit sinabi rin niya na hindi niya ito tinanggap. Sinabi rin niya sa lahat na bilang butler ng Lu Clan, ipinapangako niya na magiging mas malakas pa ang kanilang Lu Clan sa Shenlong Pavilion sa loob ng 10 taon. Kaya dapat nila itong tandaan. Pagkatapos nito ay muli namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic baby upang muling tingnan ang Kai family. Ngunit bago pa man siya sumuko sa paglilibot ay napansin niya ang isang babae na papunta sa teritoryo ng Shenlong Pavilion. Binati naman ng isang babae ang sinusundan ni Joe Fan at ito ay agad na humingi ng papel. Agad niya rin na ipininta ang structure ng buong Shenlong Pavilion. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang iba niyang kasamahan dahil base sa mga bantay na nakatalaga sa bawat sulok ay mukhang ikakamatay nila ang pagpasok dito. Agad naman na sinabi ng babae na huwag silang mag-alala dahil ang Yuming Valley ang magiging cane upang sila ay makapasok sa loob. Kaya ang kanilang magiging focus ay ang pagpatay sa lahat ng miyembro ng Lu Clan at ang paghuli kay Yun Xiang. Nagtaka naman si Joe Fan sa gustong gawin ng mga taong ito sa kanyang young miss. Ngunit muli naman na nagpahayag ng pangamba ang kanyang tauhan dahil hindi nila alam kung ano ang totoong relasyon ng kanyang kapatid sa Yuming Valley. Dagdag pa niya na kahit tinutulungan sila ngayon ng Yuming Valley, hindi pa rin nila alam kung magbibigay ito ng tulong sa oras na habulin sila ng Shenlong Pavilion kung matapos man ang kanilang misyon. Nagalit naman ang kanilang young miss dahil dito at pinagalitan niya ang mga ito. Sinabi rin niya na ang lahat ng ito ay ginagawa nila upang magamot ang kanilang master. Kaya agad niyang inutusan ang lahat na maghanda na sa kanilang plano. Natuwa naman si Joe Fan nang makita ito at dahil mukhang ang babae na ito ang leader ng mga kalaban. Kaya naisip niya na bisitahin ito. Samantala pinuri naman ang kanyang tauhan ng babae dahil sa ipinakita nitong leadership sa mga tauhan nila. Ngunit ang dalawa ay biglang napatigil nang dumating si Joe Fan. Agad naman na tinanong ng babae kung sino ito, ngunit hindi naman ito sinagot ni Joe Fan. Sinabi rin niya na nandito siya upang kunin ang babae, dahil siya ay may mga katanungan. Bigla namang natakot ang dalawa, habang si Joe Fan naman ay nagpakilala bilang ang butler ng Lu Clan. Nagulat naman ang babae nang marinig ito, kaya agad siyang umatake upang patayin si Joe Fan. Hindi naman natakot si Joe Fan sa atake ng babae, at agad niya rin na ginamit ang kanyang demonic baby upang makontrol ang katawan ng babae. Dahil dito ay napatigil ang babae at ito ay hindi makagalaw. Agad rin niya na kinuha ang babae upang dalhin sa kanilang clan at pati na rin ang tauhan nito.
Pagkatapos ay nagtungo na si Joe Fan sa kanilang bahay. Napansin naman ng mga bantay ang dala niyang mga babae kaya pinuri nila ang pagiging playboy nito. Sakto naman napadaan si Long Nui habang nangyayari ito, kaya siya ay nandiri at kanyang nasabi na pareho lang ang lahat ng lalaki. Nang makapasok na sa loob, agad naman na itinapon ni Joe Fan ang dalawa. Agad niya rin na inalis ang demonic baby sa katawan ng dalaga, ngunit agad itong nagtangka na atakehin siya. Kaya muli niyang ginamit ang demonic baby upang patigilin ito sa paggalaw. Pinuri ni Joe Fan ang kakayahan ng babae ngunit pinaalahanan niya ito na hindi gagana sa kanya ang mga ito. Nilapitan niya ito at hinawakan ang sandata na hawak nito, habang sinasabi niya na hindi niya dinala ang mga ito dito upang saktan sila. Dahil nais lamang niya na tanungin ang mga ito. Nainis naman ang babae dahil sa kayabangan ni Joe Fan ngunit wala rin siyang magawa dahil hindi siya makagalaw. Nagsimula naman na magtanong si Joe Fan kung ano ang dahilan kung bakit nandito ang kanilang grupo dito. Nagmatigas naman ang babae at ito ay hindi sumagot. Dahil dito ay agad na pinunit ni Joe Fan ang kanyang damit. Nagalit naman ang kanyang tauhan dito, ngunit ginawa rin ito sa kanya ni Joe Fan. Muli naman na tinanong ni Joe Fan ang babae ng kanyang pagkakakilanlan at kung ano ang kanilang layunin kung bakit sila nandito. Muli namang hindi sumagot ang babae, kaya pinunit ulit ni Joe Fan ang suot niya. Sa huli ay bumigay rin ang babae at sinabi niya ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay ang adoptive daughter ni Lai Yuteng at nandito siya upang patayin ang natitirang miyembro ng Lu Clan. Tinanong naman ni Joe Fan kung paano nila ito gagawin. Ipinaliwanag naman ng babae na aatakihin ng Yuming Valley ang Chenlong Pavilion at gagamitin nila ang pagkakataon na ito upang atakihin ang Lu Clan. Itinanong rin ni Joe Fan kung ano ang relasyon nila sa Yuming Valley ngunit sinagot naman ito ng babae na hindi niya alam. Nainis naman dito si Joe Fan kaya muli niyang pinunit ang damit ng babae at lumitaw ang pink na suot nito. Pinaalahanan rin siya ni Joe Fan na mawawala sa kanya ang dignidad niya kung siya ay hindi sasagat ng maayos. Ang kanyang tauhan si Joe Fan at kanyang sinabi na hindi ang kanilang young miss ang may koneksyon sa Yuming Valley. Ito ay ang kanilang Mr. Yang. Nagtanong naman si Joe Fan kung sino ang taong ito. Ipinaliwanag ng babae na ito ang disciple ng kanilang patriarch at ang fiancé ng kanilang young miss. Ipinaalam niya rin na inatake ng head ng Lu Clan ang kanilang patriarch isang araw. Kaya dahil dito ay na-paralyzed dito. Tinanong naman ni Joe Fan kung ito ba ang dahilan kung bakit sila nandito upang maghigantay. Hindi naman sumagot ang babae kaya muling tinangka ni Joe Fan na punitin ang damit ng kanyang young miss. Dahil dito ay wala nang nagawa ang babae kung hindi sabihin na ang kanilang clan ay nakipag-ugnayan kay Sun Guanjia upang talunin ang Luo Clan. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay nakatakas si Yun Chang kaya ang fiancé ng kanilang young miss na si Mr. Yang ay humingi ng tulong sa Yuming Valley. Naintindihan naman agad ni Joe Fan na mukhang may mali sa kwento, kaya agad niyang tinanong ang mga ito kung paano nila nalaman na inatake nga ng kanilang patriarch ang kanilang master at kung saan nila nakuha ang impormasyon na ang Hui Longzang na hawak ng kanyang young miss ang gamot sa sakit ng kanilang master. Hindi naman nakasagot ang babae dahil biglaang nagpakita si Yun Chang. Ngunit siya ay nagulat nang makita niya ang mga babae sa loob at ang mga sirang damit nito. Pinagalitan rin ni Yun Chang si Joe Fan dahil sa pagdala niya ng babae dito. Dismayado rin siya kay Joe Fan dahil akala niya ay nakafocus ito sa pagpapalakas. Ngunit ibang kalakasan pala ang ginagawa niya. Nagtaka naman si Joe Fan kung bakit sobrang OA ng reaksyon ng kanilang young miss. Sinabi rin niya na ang mga taong ito ay miyembro ng Black Wind Mountains. Kaya kahit na babae sila, ito ang pinakamagandang paraan para ma-interrogate ito. Hindi naman napigilan ni Yun Chang ang kanyang galit at ito ay sumugod agad. Ngunit agad naman siyang pinakalma ni Joe Fan. Sinabi rin ni Joe Fan na sa tingin niya ang problema sa dalawang pamilya ay dulot lamang ng hindi pagkakaunawaan. Sa tingin niya rin na ang lahat na nangyari ay plano ng Yuming Valley. Ngunit napaisip si Joe Fan kung ano ang dahilan kung bakit nila ito ginawa. Dahil ang kanilang clan at ang Black Wind Mountain ay maliit na pamilya lamang kumpara sa kanila. Kaya upang malaman ang rason, hiniling ni Joe Fan na dalhin siya ni Miss Lai pabalik sa kanilang kuta. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari. Nagpahayag naman si Miss Lai at kanyang sinabi na imposible ito. Dahil inaasahan na ni Joe Fan ang magiging sagot ni Miss Lai, agad niyang hiningi kay Yun Chang ang Hui Longzang na targer nila. Ipinakita rin ito ni Joe Fan sa kanya at kanyang sinabi na ang kanilang hinahanap ay isang mahinang spiritual martial arts. Hindi rin ito isang gamot tulad ng inakala nila. Kaya hiniling niya muli na dalhin siya nito sa kanilang kuta upang malaman ang katotohanan. Sinabi rin ni Joe Fan na maaaring niloko lamang sila ng Mr. Wang na ito.
Sumigaw naman ang tauhan ni Lai na ang kanilang brother Wang ay mabuti at hindi niya ito magagawa. Ipinaliwanag naman ni Joe Fan na ang pagtakwil ng kanilang unang butler at ang pagkakaroon ng koneksyon sa Yuming Valley ay hindi makakayang gawin ng isang maliit na pamilya lamang. Kaya muli niyang iminungkahi kay Miss Lai na isipin ito ng mabuti. Si Miss Lai ay nag-isip at ito ay nagpasya na sasamahan niya si Joe Fan. Ngunit bago pa man sila umalis sinabi naman ni Joe Fan na magsuot muna ito ng damit bago sila lumabas. Dahil dito ay nahiya naman si Miss Lai.